Kapayapaan po ang sumainyong lahat, mga minamahal naming mga tagapakinig. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang ito, sapagkat ngayon ay muli nating mapapakinggan, mapapanood ang mga aral at turo ng Panginoon na mababasa natin sa mga banal na kasulatan dito sa programang Ang Kabanal-Banalan. Makakasama po natin ngayon ang ating minamahal na kapatid, ang kapatid na Neraya. Kapayapaan po ang sumainyo, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po ang sumainyo, kapatid na Ebiasap. At kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na Ang Kabanal-Banalan. Ang paksa po na ngayon ay atin pong sama-samang mapapakinggan ay may pamagat na ang pag-ibig na ipinangangaral ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa paksang ito ay tatalakayin po natin kung anong uring pag-ibig ang ipinangangaral ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pangalawa, gaano po kahalaga na ating maunawaan ang taglay na kadakilaan ng pag-ibig na ito. At pangatlo, ano po ang maibubunga nito sa ating buhay kung ganap natin itong maunawaan at higit sa lahat ay atin pong masampalatayanan. Tayo na po at atin pong pasimulan ng pag-aaral. Kapatid na Neraya, anong uring pag-ibig nga po ba ang itinuturo at ipinapangaral ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ang uri po ng pag-ibig na aming pinangangaral sa programang ito ay hindi po iba sa uri ng pag-ibig na ipinangangaral ng mga unang lingkod ng Diyos at ipinangaral din ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya po ay magkatawang tao. At mababasa po natin yan sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal naming taga-subaybay, sa talatang ito na inyong narinig na binasa ng kapatid na Ebiasap, ay maunawa natin ang panahon ng Panginoong Kristo Jesus ay nagkatawang tao. Ang kanyang tampok na paksa na ipinangangaral ay ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At ito rin po ang uri ng pag-ibig na ipinangangaral ng kabanal-banalang Iglesia. Hindi iba sa pag-ibig na ipinangaral ng ating Panginoong Kristo Jesus, ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At ayon sa talata, napakahalaga po na malaman at maunawaan ng tao ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat ayon sa ating Panginoong Kristo Jesus, kung ito ay maunawaan, sampalatayanan, ang buting dulot nito, ito ay maglalayo sa tao sa tinatawag na pagkapahamak. At ito rin po ang paraan upang ang tao ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya yun po ang dahilan kung bakit hindi iba yung uri ng pag-ibig na aming ipinangangaral sa inyo bilang kinatawan ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang amin pong paksa ay tungkol sa
pag-ibig ng ating Panginoon. Sa talatang binasa po natin, kapatid na Neraya, ipinaliwanag at inilarawan ang tungkol sa kadakilaan ng pagmamahal na ito. Opo. Ano nga po ba kaya ang dahilan, kapatid na Neraya, kung bakit ginamit ng Biblia yung terminong gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan? Bukod po dun sa walang sapat na salita para ilarawan yung kadakilaan at kalakhan ng pag-ibig ng Diyos, kaya ginamit yung salitang gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos. Meron pa pong mga bagay na dapat tayong maunawaan tungkol doon. At ang pagpapaliwanag ay mababasa po natin sa sulat ng propeta Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 3. Pakibasa po muli, kapatid na Ebiasap. Ang sagot ng Biblia, Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 3. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Ang talata pong ito ay hango sa pangungusap ng ating propeta Jeremias. Ito po ay batay sa kanyang naging karanasan tungkol sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Sa talatang ito ay tatlong mahalagang bagay ang dapat nating maunawaan. Una, sabi niya, ang Panginoon ay napakita sa akin ng una. Pangalawa, at nagsabi na oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. At ang ikatlo, maunawaan din natin yung siya niya'y lumapit na may kagandahang loob. Ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Diyos na puspos ng pag-ibig, siya po ay Diyos na hindi nakikita. Pero dahil sa laki ng kanyang pag-ibig, siya po ay napakita. Mula sa kalagayang hindi nakikita, siya po ay napakita. At ang isa sa nakaranas nito ay si Propeta Jeremias. At hindi lang napakita sa kanya, siya niya ay nagsabi, nagpahayag ng kanyang pag-ibig. At ang uri ng kanyang pag-ibig na kanyang ipinahayag, oo, anya, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. At hindi lang sinabi yung walang hanggang pag-ibig, kundi meron tong gawa, kapatid na Ebiasap at mga mahal naming taga-subaybay. Sa ngalan ng pag-ibig, siya niya o ang Diyos ay lumapit sa kanya. Merong gawa ng paglapit na ang dahilan ay para magpadama at maghayag ng kanyang kabutihan, ng kanyang kagandahang loob. At hindi lang po si Propeta Jeremias ang nakaranas ng pangyayaring ito, kundi kahit nang ang Panginoong Kristo Jesus ay magkatawang tao, yun ang isang tiyak na gawa na ang Diyos mula sa kalagayang hindi nakikita, nung siya nagkatawang tao, siya ay napakita. At mula sa kalagayang parang imposibleng makausap, makadaupalad, dahil sa kanyang pagkakatawang tao, nakausap at narinig nila ang tinig ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao. At yung paglapit mismo ng Panginoon, mula sa kalagayang nasa langit, nasa napakataas na dako, nasa dakila at maputing luklukan, ay nagpasyang manaog sa lupa para makalapit sa tao. At maging sa ating panahon, patuloy at paulit-ulit na bagamat ang Diyos ay hindi nakikita, pero napakikita ang Diyos sa pamamagitan ng mga kagawa ng kanyang pagmamahal. Kung i-appreciate lang ng tao yung pag-ibig ng Diyos, parang may bumubulong at naririnig niya sa pamamagitan ng mga karanasan niya sa pagmamahal ng Diyos, yung salita ng Diyos na sinasabing, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Gaya ng sinasabi ng Diyos sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo, katunayan yan ng pagmamahal ko sa iyo, kaya mo nararanasan yan. At kahayagan yan na napakaganda ng aking kalooban o plano para sa iyo. Mga minamahal naming mga taga-subaybay, wala na pong makapapantay pa sa kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos. Pero sa kabila ng paglapit ng Diyos sa atin, kapatid na Neraya, kung may gawa
na ginawa ang Diyos para sa tao, meron po bang gawa din naman na inaasahan ng Diyos na dapat pagsikapan ng tao para ma-appreciate po niya yung pagmamahal na yon? Meron po. At yan ay itinuro ng Apostol Pablo. Mababasa po natin sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 17. Pakibasa pong muli, kapatid na Ebiasap. Ang sagot ng Biblia ay atin pong mababasa sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Katulad po ng mga kalipunan ng mga taong mananampalataya, sinabi ng Apostol Pablo na huwag tayong matulad sa mga taong mangmang. Sa halip ay unawain anya natin ang kalooban ng Diyos. So ito po yung part natin para lalo nating ma-appreciate, makilala, at lubusang maunawaan ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos na ipinangaral niya at ipinangangaral din naman ng kabanal-banalang iglesia ngayon, ay maglaan tayo ng panahon para pakinggan, para unawain, magbulay-bulay po tayo tungkol sa mga karanasan natin sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, maging sa ating mga mahal sa buhay. Maaring maging tanong ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Neraya, bakit nga ba mahalaga na unawain na mabuti yung kalooban ng Diyos? Ano po ba yung mga posibleng maaring kahulugan ng maraming mga tao kung hindi po maglalaan ng panahon o pagkakataon para unawain o intindihin kung ano po yung mga kalooban ng Diyos? Pwede pong mahulog ang tao sa malaking pagkakamali, mga mahal naming taga-subaybay at kapatid na Ebiasap. Pwedeng ma-misinterpret ng tao yung mga ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya meron pong mga tao dahil sa kakulangan ng paglalaan ng panahon para unawain ang kalooban ng Diyos na napakabuti para sa atin, napagkakamalian niya yung mga bagay na nangyayari sa kanya na ipinahintulot ng Diyos na mangyari, na akala niya ay hindi siya mahal ng Diyos, ang akala niya ay pinabayaan na siya ng Diyos, at meron pa nga natutokso ang taong magsalita ng kalapastanganan sa kabanalan ng Panginoon, na sinasabi, hindi niya totoo, ang Diyos ay pag-ibig. Kasi kung mahal ako ng Diyos, bakit nakararanas ako ng mga ganitong mga bagay sa buhay ko? Bakit patuloy ako naghihirap? Yun po ay resulta ng kakulangan ng tao para unawain, pag-aralang mabuti at bulayin ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya napakahalaga po na ang tao ay maglaan ng panahon para makinig, magbulay at unawain ang kalooban ng Panginoon. At kung uunawain po ng tao ang kalooban ng Diyos, malalaman niya ang ipinapahayag ng kasulatan kung ano talaga ang laman ng puso o ng damdamin ng Panginoon para sa atin. Itinuro po yan ng Apostol Pablo nang siya sumulat sa 1 Timoteo 2:4. So narito po ang sagot ng Biblia, mahal naming mga taga-subaybay, ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at makakaalam ng katotohanan. Napakalinaw po niyan, mga mahal naming taga-subaybay. Tulad ni Apostol Pablo, naunawaan niya ang kalooban ng Diyos, ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. At ayon sa kanyang pahayag, ang ibig ng Diyos, hindi niya ibig na ang mga tao, mga pahamak. Ang ibig niya talaga, ang nasa kalooban niya, ang gusto niyang mangyari, ang mga tao mangaligtas. At ang paraan, malaman niya ang katotohanan. Kaya nga po mahalaga na nakikinig at umuunawa, sapagkat sa pamamagitan ng pagkaalam sa katotohanan, sa pagkaalam sa tunay na nilalaman ng puso ng Diyos para sa atin, maunawaan natin na walang plano ang Diyos na ipahamak tayo. Hindi kasama sa plano ng Diyos na pahirapan tayo. Kung meron man tayong pinagdadaanan, merong dahilan ng Diyos kung bakit ipinahintulot niya na yan po ay ating pagdaanan. Pero kung lalaliman natin ang pag-unawa sa mga bagay na pinapangyayari ng Diyos,
pinaglalakip-lakip niya ang mga pangyayari na ang dulo niyan sa ikabubuti, sa ikaliligtas natin at katunayan niyan na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakaliwanag po nun, mga mahal naming tagapakinig. Kapag mahal ka ng Diyos, ipapaalam niya sa iyo kung ano yung katotohanan. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang basihan para mapasa atin ang kaligtasang ating pinaka-miniti. Pero kapatid na ni Raya, ano ba ang magiging epekto sa buhay ng sino man na pinakinggan, inunawa, talagang naglaan ng panahon para intindihin at unawain at higit sa lahat, sampalatayanan ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Napakarami pong buting dulot ito. At sa talata po na inyong babasahin, 3 mahalagang bagay ang dito'y ating mauunawaan. Nakabutihang dulot kapag tayo po ay nakinig na mabuti, inunawa at sinampalatayanan natin ang pag-ibig ng Diyos. Pakibasa niyo po ang unang Juan 4:16. Narito po ang sagot ng Biblia sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 16. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Ang mga salitang ito na binasa at inyo pong narinig ay kapahayagan mula kay Apostol Juan. Isa po siya sa nakaunawa ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. At bunga ng kanyang pagkaunawa, ano ang kanyang sabi? Atin na niyang nakilala, ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At dahil sa pagkakilala, dahil sa pananampalataya sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ano ang kanyang nasabi? Una, ipinahayag niya, ang Diyos ay pag-ibig. Yun lang kanyang nasabi. Kapag ka naunawaan mo, pagka sinampalatayanan mo, ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, magpapahayag ka. Yun ang mangyayari sa ipapahayag mo. Wala kang ibang magiging tingin sa mga ginagawa ng Diyos, kundi sasabihin mo, salamat, mahal na mahal talaga ako ng Diyos. Ang Diyos talaga ay tunay na Diyos ng pag-ibig. At dahil nakita natin yung kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos, ang pangalawang mangyayari, ipamumuhay mo ito. Kung paano ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ikaw ay makapamumuhay din naman sa pag-ibig. At kapag ini-apply natin yung pamumuhay sa pag-ibig, ang dulot nito, gaya ng sinabi ni Apostol Juan, mananahan ang Diyos sa atin. Ibig sabihin po, gagawin niyang dwelling place ang ating puso, ang ating pagkatao, na mararanasan nating ang Diyos ay mananahan sa atin. At yun po ang susi ng napakagandang buhay. Ang buhay na ginawa tayong tahanan ng Diyos na ukol sa Espiritu dahil nabuhay tayo sa pag-ibig na natutunan natin sa Kanya. So kapag pinagharian ka na ng Diyos, kapatid na ni Raya, ang ibig sabihin, patuloy kang paghaharian ng kapayapaan. Opo. Na siyang pangunahing hinahangad nating lahat ang maging payapa tayo sa kabila ng mga iba't ibang kaguluhan na nagaganap sa mundo. Kaya naman, kapatid na ni Raya, ano ba ang maaring asahan ng ating mga taga-subaybay, ng ating mga mahal na tagapakinig, kung lagi po silang makikinig ng mga aral na itinuturo ng Diyos na nasusulat sa Biblia sa pamamagitan po ng programang ito? Ang amin pong tapat na ipinapangako, hindi po kami magbabago. Kung paanong ang Panginoong Kristo Jesus, nung siya'y nangaral, ang tampok na paksa ng kanyang pagtuturo ay ipaunawa sa tao ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Gayun din naman ang mga apostol at iba pang mga lingkod niya. Yun din po ang aming pakasisikapin. Hindi po kami mangangaral ng aral na galing lamang sa aming sarili, kundi kahayagan ng pagiging kami ay tumanggap lang ng kahalalan bilang mga isinusugo ng Diyos, ay sasalitay namin kung ano ang mensahe ng Panginoon, sapagkat ayon nga sa Biblia, ang sugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa banal na kasulatan na nakasulat
sa Juan Kapitulo 7, versikulo 17. Juan Kapitulo 7, versikulo 17, narito po ang sagot ng Biblia. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Alam po namin na nais nating makatiyak na malaman ang pawang katotohanan, alin talaga ang totoong aral na dapat nating paniwalaan at sampalatayanan. Ayon sa sabi ng Panginoon, kung ang sino man ay nag-iibig talagang gumawa ng kalooban ng Diyos, ang paraan, makikilala niya ang turo. Hindi doon sa naggaling o husay ng nagtuturo, kundi sa katotohanan ng itinuturo ng tagapagturo. Kung talaga bang galing sa Diyos o galing lang sa kanilang sarili. Ayaw po naming maging kasangkapan para iligaw kayo, kundi nais po naming pakasangkapan sa Diyos para matalunton nyo ang daan ng katotohanan, ang daan ng kabanalan, ang daan patungo sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya ang aming pangako bilang kasangkapan ng Diyos, hindi kami magtuturo ng galing lang sa aming sarili, kundi galing sa mga salita ng Diyos na nais niyang ipaabot sa atin. Dahil mahal niya tayo, gusto niya tayong mapabuti, at gusto niya tayong mangaligtas. At kung pahihintulutan niyo po kami, mga mahal naming tagapakinig, kapatid na ni Raya, kung Opo. pahihintulutan nila tayo na ipagpatuloy ang pangangaral na ito, gaya ng amin pong mga ipinapangako, hindi kami magsasalita sa ganang aming sarili. Nasusulat din, kapatid na ni Raya, dun sa binasa, at kanilang makikilala ang turo. Opo. Masa po kayo, mga kapatid namin o mga minamahal naming tagapakinig, na habang inuunawa at naglalaan po kayo ng panahon para intindihin ang mga kalooban ng Diyos, kayo rin ang makapagpapatotoo na kung ito bang inyong naririnig ay siyang turo na mula sa ating Panginoon. At kapatid na ni Raya, kung makilala naman po nila ang turo ng Panginoon, ano po naman ang tiyak nilang magagawa? Mapapanuto ang ating buhay. Hindi po tayo maliligaw, kundi matatalunto natin ang tamang landas patungo sa pagkapanuto ng buhay. Gaya ng sinasabi sa Biblia sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 4 hanggang 5. Ito ang magiging mapalad nating kalagayan. Magiging gaya tayo ng mga tupa na ang Panginoon, ang siyang ating pastor na ating sinusunod sa daan ng buhay na dapat nating patunguhan. 1 Kapitulo 10, versikulo 4 hanggang 5, narito po ang sagot ng Biblia. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tingin at sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitaka sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tingin ng mga iba. Yan. Ang ating pong magiging katulad, gaya tayo ng mga mapapalad na tupa na ang kinikilala lamang nating pastor na dapat nating pakinggan at sundin ay ang Panginoon. At bukod sa ang Panginoon ang ating pastor, naglagay din siya ng mga kasangkapang pastor, mga kasangkapang tagapagsalita ng salita ng Diyos. Na ang sinasabi, hindi hango o galing sa kanilang sarili lamang na pagkaunawa o kaalaman, kundi hango o galing mismo sa salita ng ating Panginoong Diyos na nagsilbing pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. At kung siya lamang ang ating dinirinig, siya ang ating pinapakinggan, tiyak po, hindi tayo maliligaw ng landas. Gaya ng sinabi, matatalunto natin ang matwid na daan patungo sa buhay na walang hanggan, patungo sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya mga mahal naming taga-subaybay, nawa po, sa pamamagitan ng pagtalakay na ito ay nakatulong po ito ng malaki sa atin upang makapagbulay-bulay tungkol sa katapatan ng ginagawang pangangaral ng kabanal-banalang iglesia na ang layunin nito ay para din sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. At ito po ay kahayagan
ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At hindi lang po kami kasangkapang tagapagsalita o tagapagturo ng pag-ibig. Nais din po naming pakasangkapan sa Diyos upang madaman nyo ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan namin. Ngayon ay salita pa lamang, mahal na mahal po namin kayo. Hindi po namin nais na kayo ay dayain, hindi po namin nais na kayo ay ligaw, kundi katulad ng kalooban ng Diyos, dahil sa pagmamahal, gusto po namin na kayo mapabuti at maligtas. Kaya sana po, huwag kayong mag-alinlangan sa mga turo at aral na inyong napapakinggan, kundi maging tulong to ng malaki upang kayo po ay lubos na magtiwala at sumampalataya. At kalakip ng pananampalataya, dalangin namin sa Panginoon, dumating sa isang pagkakataon, magkaisa tayo ng pananampalataya at magkaisa tayong sumamba at maglingkod sa Panginoong Diyos sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At upang lalo nating madama ang pagtulong at pamamatnubay ng Panginoon, atin pong idalangin at ipagtagubilin sa Kanya at siya po'y parati nating pasalamatan. Pinamanikan ko po ang kapatid na Ebiasap nang siya pong manguna sa panalangin ng ating pagpapasalamat at pagtatapos sa biyayang hatid ng mga aral na ito. Aba, Panginoon po naming Diyos. Panginoon naming Diyos. Salamat sapagkat sa pamamagitan ng aralin na ngayon ay inihayag mo sa pamamagitan ng iyong mga kasangkapan. Opo. Nananampalataya kaming nadama ng aming mga taga-subaybay ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Opo. At lagi kaming namamanhik na sana po ay patuloy mong tulungan ang bawat isa sa kanila na lubusang sampalatayanan ang pagmamahal mo sa kanila. Opo. At patuloy nilang pakinggan ang iyong mga salita sa ganito, lalong magliwanag sa kanila ang iyong mga turo at dito kami mabuhay sa ganito pagtin namin ang kaligtasang aming pinakamimithi. Sa iyo namin ipinagpapasalamat. Opo. Binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan mo pong Diyos at Kristo Jesus. Ikaw po ang nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na 7 ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. Maraming salamat po!